Halos 300,000 pisong halaga ng cash at gadget ang natangay sa isang guro na nagpapa-photocopy sa isang printing shop sa Maynila. Natunto naman ang suspect pero wala na ang pera at ilang gamit. Laging uno ka sa balita ni Jomer Presto, exclusive. Sa unang tingin, aakalain mong customer din ang lalaking ito sa isang printing shop sa Tondo, Maynila. Pero ang lalaki, magnanakaw pala. Natangay niya ang gadgets at cash na aabot sa halos 300,000 pesos ang halaga ng babaeng nakapula. Ang biktima, isang high school teacher at nagpapa-photocopy noon ng grades ng kanyang mga estudyante. Actually po, nung ako'y magbabayad na, napansin ko yung bag ko wala na sa aking tabi. Doon na po nagsimula na parang natuyuan na ako ng laway. Hindi ko na ako gagawin ko para may himatay ako na talagang humingi na ako ng tulong kung saan-saan. Sa loob lang ng halos 1 minuto, natangay ng suspect ang dalawang mamahaling cellphone, laptop, mga credit card, ID at halos 40,000 pesos na pambayad sana sa tuition ng kanyang anak. Nagsagawa ng follow-up operation ng Manila Police District hanggang sa natunto ng lalaki sa Bocaue, Bulacan kung saan nagnakaw din umano siya. Yung tsuhin niya mismo sa Caloocan ng pinuntahan namin, sinusukan na siya kasi nga ultimo sila yung ninanakawan din. At talagang kilala rin siya dun sa lugar nila na ganun talaga yung pagnanakaw talaga sa Lisi. Na-recover mula sa kanya ang mga ID at iba pang dokumento ng biktimang teacher. Lumabas sa investigasyon na matapos ang pagnanakaw sa biktima sa Maynila, umuwi siya sa Caloocan at namigay umano ng pera sa mga residente. Ibinigay niya rin daw sa kanyang kapitbahay ang isa sa 2 cellphone ng biktima. Namigay ng pera dun sa mga taga doon dahil nagtataka ka rin sila ba't ang daming pera. Allegedly, yung base sa impormasyon na yung pinuntahan niya doon na bahay, ang sinasabi ay pwestuhan daw ng illegal na droga. Nabawi naman nila sa kapitbahay ang cellphone, gayon din ang isa pang cellphone na naibenta sa isang mall sa Caloocan. Hindi na nabawi ang pera, gayon din ang laptop ng biktima na ginagamit pa naman daw niya sa klase. Nahihirapan po ako ngayon. Almost 2 days na nga po akong hindi masyado makapagturo kasi nga po nandun yung mga files ko. Ayon sa biktima, tuloy ang pagsasampa niya ng reklamong robbery laban sa suspect. Sinusubukan pa namin mahinga ng pahayag ang suspect na nasa kustodiya ng Bocaue Police Station. Ito ang unang balita, Jomer Presto para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.